views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Ayan po, so magandang araw po sa lahat ng ating mga karadyo, agri at kapalay ngayong araw po na to. So muli po ay makakasama po ninyo kami sa halos isang oras natin na kwentuhan tungkol po sa iba't ibang mga impormasyon at kaalaman po tungkol sa pagsasaka. Dito lang po yan sa programang Palay Bida sa Radyo Agri. So dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM, Filmek, kasaganaan para sa bayan. At syempre, bago po tayo magsimula sa isang panibagong kwentuhan natin ngayong araw, batiin po muna natin ang ating mga kasamahan. Of course, starting off with our Director for Dr. Jonicio G. Alvindia, ang ating Deputy Director ng ating agency, Sir Joel Vidator, sa lahat po ng mga division chiefs po natin at mga section heads ng ating ahensyang Filmek, at gayon din po sa lahat ng iba pa nating mga kasamahan. At gayon din po sa mga guards on duty po natin, mga utility personnel, at sa mga kapitbahay din po nating ahensya. Ayan. So, syempre po, dahil katuwang po natin sa programang ito, ang Philippine Rice Research Institute, syempre batiin din po natin ang ating mga kapalay mula sa PhilRice, of course, sa kanila pong Executive Director, Dr. John C. De Leon, at sa Head po ng Development Communication Division na si Dr. Hazel V. Antonio. At syempre, batiin ko na rin po ang ating kapalay na si Kapalay Minard Pagaduan na sa mga susunod po na araw ay makakasama po natin at makakakwentuhan po dito sa ating programa. So bukod po sa ating 90.1 FM na frequency channel po sa ating radyo, ay sa bayan din po tayong mapapanood sa mga official Facebook pages po ng Radyo Agri 90.1 FM Filmek at ng DA PhilRice. Maaari rin po ninyong mapanood ang mga na-miss po ninyong episodes ng ating programa sa atin pong official YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM. At kung meron po kayong mga katanungan or meron po kayong mga suggestions at even mga shoutouts po at mga pagbati, maaari rin po kayo mag-text o tumawag po sa ating Radyo Agri hotline 0962-119-7445. Again, that's 0962-119-7445. At bukod po sa ating official Facebook page, pwedeng nyo rin po kaming i-message. Hanapin nyo lamang po ang @Radyo Agri 90.1 FM sa X at Instagram. Ayan. So, para naman po sa ating official YouTube channel, nandyan po ang Radyo Agri 90.1 FM. At syempre, i-click nyo na rin po ang like, share, at subscribe para po maging updated po kayo sa atin pong mga naging episodes po ng ating kwentuhan. Ayan, so mahigit 10 taon na po nang nagsimula ang radio engagement ng PhilRice at hanggang ngayon ay patuloy pa rin pong pinagkakatiwalaan ng ahensya ang potensyal ng radyo, gaya po ng Radyo Agri, na makapagbigay po ng maraming impormasyon sa mga magsasaka. Ang radio engagement ng PhilRice o kilala sa tawag na Palay Bida ay paraan ng ahensya upang maibida
ng ating mga rice experts ang mga makahalagang impormasyon na dapat po nating malaman tungkol po sa pagpapalayan. Ayan, para po sa ating panibagong episode ng ating programa, pagkatapos po bang anihin ang palay, ano po ang karaniwang ginagawa ng ating mga magsasaka sa kanila pong sakahan? Meron po yung iba mga karadyo agri at mga kapalay, nagtatanim po ng gulay o kaya naman po ay inihahanda o pine-prepare po ang lupa upang makapagtanim agad ng palay. Pero ito mga karadyo agri at mga kapalay, alam nyo ba na meron din palang benepisyo yung panandaliang pagkatiwangwang o kailangan din po na makapagpahinga ang atin pong mga lupang sinasaka. Ayan. So, hindi lamang po tayong mga tao ang nangangailangan po ng rest, ayan, ng reset, kundi ang atin din pong mga minamahal na mga lupang sinasaka po ng ating mga magsasaka. Ayon nga po sa mga experts, mahalaga rin po yung tinatawag na rest period. Ayan. So, yung rest period po, ito po yung panahon kung saan kailangan po na pinapahinga muna ang lupa matapos ang anihan. Sa ganitong paraan po kasi ay maiiwasan ang tuloy-tuloy na pagdami po ng peste at sakit na syempre po later on ay makakaapekto po sa ating mga pananim. Naku, wag naman po sana. Nabubulok na rin ang mga organic materials na naiwan po sa lupa, kaya naman nakakabawi ito sa mga nawalang sustansya at sa pamamagitan po ng rest period ay muli pong nakokondisyon ang lupa. Ayan. So, samahan niyo po kami mga karadyo agri at mga kapalay na alamin ang mga detalye tungkol sa benepisyo ng panandaliang pagkatiwangwang ng lupa. Makakasama po natin sa pamamagitan po ng Zoom si Kapalay Juvie Jane Aungon mula po sa PhilRice Central Station. Ayan, magandang araw po Kapalay Juvie at welcome po sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. So bumati po muna tayo sa ating mga kapalay at mga karadyo agri na katutok at nakikinig po sa atin ngayon. Okay, so magandang hapon po sa lahat ng nakasubaybay dito po sa ating programa at binabati ko po lahat ng mga magsasaka na nakaantabay ngayon at syempre po ay binabati ko rin yung Philippine Rice Research Institute po, yung PhilRice na ngayon pong week ay nagsi-celebrate ng aming 40th anniversary. Ayan. Po. So happy birthday po sa PhilRice. 40 years na po ang inyong ahensya. Ayan, so at syempre congratulations po sa PhilRice for 40 years na patuloy po na pagsuserve and of course with the achievements and accomplishments po ng inyong ahensya sa loob ng 4 decades. So more to come po. Sabi nga, more birthdays to come. Sabi nga yes. po, diba? Yes, ayan. So sige po, simulan na po natin Kapalay Juvie yung ating kwentuhan. So kanina po na-mention ko na mahalaga po yung tinatawag na rest period maski po sa mga lupang sinasaka. So akala ko nga po actually tao lang ang nangangailangan ng pahinga. So actually very interesting po ito. So Kapalay Juvie, bakit nga po ba dapat na pinagpapahinga din yung mga lupang sakahan? Okay, so kanina po nabanggit ninyo no yung malaki yung naitutulong nito sa pest management. Isa kasi po sa pinopromote namin, actually dito sa meron po kaming pinopromote na platform sa mga training namin, yung tinatawag po naming Palay Check System. Now dito sa Palay Check System po namin, isang key check yung pagpapahinga ng lupa, kasama po yung sabayang pagtatanim na tinatawag namin. Ngayon, ano po ba ang benepisyo or ano po ba yung bakit kailangan po bang magpahinga yung lupa natin, ano? So kanina nabanggit yung pamamahala sa peste. Pangalawa po dito, depende sa pamamaraan ng pagpapahinga po ng lupa, maaaring ito ay makatulong doon sa conservation ng residual moisture kung ang pagpapahinga ng lupa po na ginawa ay inararo muna bago siya pagpahingahin, or kung hinayaan naman pong nakatiwangwang yung lupa natin, ang maitutulong naman po nito ay yung improve ng soil structure naman po natin. Mm-hmm. May nabanggit po kayo kanina ma'am na nagtanim sila ng ibang mga halaman no, yes, habang pinapahinga nila yung lupa. Tama din naman po yun kasi actually yung sinasabi po nating pagpapahinga ng lupa ay yung pagpapahinga nung pagtatanim ng palay doon po sa lupa. So kung nagtanim ka ng ibang halaman, pwede po yun siyang makonsider na pagpapahinga din ng lupa. Additional food din po kasi yun, yung dagdag pagkain sa ating mga magsasaka kung isinagawa po nila yun. Ayun. So, bukod po sa mga na-mention nga kanina na makakatulong siya sa pest management, ayun, maganda rin po na-clear out na yung term po na rest period ay yung pagpapahinga ng lupa sa pagtatanim
pagtatanim ng palay. Mhm. Yun. So Mhm. actually naisip ko din kanina na, ay, okay, nagtatanim ulit. So, nasaan yung rest period doon? So, Okay. parang ganun. Pero yun pala yung perspective kapag sinabi yung rest period sa mga lupang sakahan ng palay. Kumbaga, magta-take a break lang po sa pagtatanim ng palay, pero may other alternatives po like yung gulay. Yes po, kasi yung pinaka-concept po nito ay magkakaiba yung peste na umaatake doon sa ibang halaman, doon naman po sa palay. Mhm. Kaya yun po yung parang inano natin na pwedeng magtanim or mag-crop rotation habang Yes. nagpapahinga po yung ating lupa. Mhm. Sa pagtatanim ng palay. Ayun. Sa pagtatanim ng Parang palay. somehow medyo may distraction din po sa mga peste na parang hindi siya pupuntahan ulit, parang ganun po, I guess. Opo, kasi hindi nila prefer yung ganung crop kung ipapalit po, may ipapalit silang ibang halaman aside doon sa palay na tinanim po natin. Ayun. So, yun yung isang benepisyo pa. Kaya meron tayong tinatawag na rest period. So, ngayon po na nakita at ipaalam na po natin yung ilan sa mga benefits or yung bakit nga ba natin dapat ginagawa yung rest period, kailan naman po nagsisimula yung unang araw ng pagpapahinga ng lupa o rest period, at meron po bang mga kailangan i-consider para masabi po or bago po natin isagawa yung rest period po mula sa pagtatanim ng palay? Okay, so halimbawa po, kung doon sa isang area ay pagkatapos ng anihan na harvest na po, pwedeng magsimula yung rest period kinaumagahan agad. So ang rest period po natin na tinatawag o yung pagpapahinga ng ating lupa, at least 30 days po ang pagpapahinga na to. Ibig sabihin, hindi pa po magsisimula agad na magla-land preparation, Hindi po kasi kasama ang land preparation dito sa pagpapahinga ng lupa. So ngayon po, kung halimbawa sangang buko, nagratun, or tawag nila dito sa Ilocano is sagibo, yung farmer, yung rest period niya po ay magsisimula pagkatapos anihin yung sangang buko na palay. Doon sa tanong kanina na ano yung mga konsiderasyon natin bago natin siya isagawa yung pagpapahinga ng lupa. Unang-una po, tingnan natin kung yung nakaraang season ba o yung previous season natin ay nagkaroon ng pest infestation. Kaya yung nire-recommenda natin dito, kung merong malalang pest infestation nung nakaraang season, mainam po na aararuhin muna yung kanilang mga bukid, yung tinatawag nating shallow cultivation lang po, dry land preparation. Kasi para at least yung mga naiwan doon na mga parte ng mga peste na umatake ay maihalo po sa lupa. Pangalawang consideration, kasi nabanggit ko kanina na ito ay may isa pang cultural na pamamaraan yung sa bayang pagtatanim. Tingnan po natin yung local cropping calendar doon sa area po natin. Para at least po, kasi yung pagpapahinga ng lupa at yung sa bayang pagtatanim, magkadugtong po ito na kultural na pamamaraan na nakakatulong doon sa pamamahala po ng peste po natin. Okay. So, dun po talaga siya babalik, para kahit paano bumaba po yung chance na magkaroon ng pest infestation po yung ating area. So, i-reiterate ko lang po, ang isa po sa i-consider ay kung nagkaroon po ng pest infestation yung lupa. At kapag po nagkaroon, kailangan pong gawin yung tinatawag na shallow cultivation. Para ma-ensure na yung natirang mga parts ng mga peste nakamix na po sa lupa. Ayan. Para naman, yung isa pa po, yung i-consider din is the local cropping calendar para po dun sa mga nagsasabayang pagtatanim. But basically, ma'am, yung rest period po, yung kabuang rest period is at least 30 days. Mula po nung tayo po ay umani. Opo. Ayan. Opo. Ibig sabihin wala pong tanim na palay doon. At all, opo. At all, oo. Kaya pero yung mga iniiwasan mention po na pwede magtanim na ibang gulay, okay lang yon doon sa loob ng 30 days, ma'am. Okay lang po yun, pero may provision din po tayo na kailangang tingnan po doon. Like for example, kung naisipan natin na mag-crop rotation, yung nabanggit natin kanina na kung nagkaroon ng previous na pest infestation, tingnan natin kung anong klaseng peste ang nag-damage doon sa previous season. Kasi baka isa rin siyang peste doon sa crop na itatanim natin. Paano, isa sa mga example po namin dito ay, like for example, yung fall armyworm po natin, kung nababalitaan ninyo, nagda-damage po kasi siya sa mais.
at sa palay. So ngayon, kung ang may mga areas tayo na nagkaroon ng fall armyworm doon sa area nung previous season, wag po kayong magtanim ng mais kasi madadamage niya yung mais sa susunod na season. Pero yun nga po, may mga ibang mga crops naman tayo na hindi ganun yung magkakaiba yung mga peste na nag-umaatake. Para at least po hindi, kumbaga yun yung nabanggit ko din kanina, may form of distraction sa part po ng peste na hindi niya ulit babalikan yun kasi meron siyang, kumbaga may iba pong nakatanim. Ayun. So, ngayon po na-mention po natin yung mga considerations sa rest period. Meron po bang iba't ibang paraan ng pagpapahinga ng lupa? At ano-ano po itong mga klase ng mga rest periods po na ito para sa lupang sakahan? Okay, so nabanggit ko kanina yung isa sa mga key check ng palay check system natin, no? Yung key check number 3, no? Nagtanim ng sabayan pagkatapos pagpahingahin ang lupa. Ngayon po, merong 4 na consideration para ma-consider po para masabi po natin na ito ay pagpapahinga ng lupa. So una po dito ay yung hayaan lang nating nakatiwangwang yung ating bukid. So ibig sabihin walang management na ginawa. So kung after mo pag-harvest, hayaan mo na lang siya na nakatiwangwang, walang tanim. So ang tawag po natin doon, yung term na yon ay yung fallow period. Yun yung nakasanayan natin. Pangalawa, yung nabanggit natin kanina na bago siya natin hayaang magtiwangwang doon sa bukid na yon, ay araruhin natin muna siya. Pero yun ay hindi po itutuloy na land preparation activity sa pagka naararo na natin. Ang gagawin po ay hahayaan natin siya sa loob ng 30 days na nakatiwangwang. So yun yung rest period din po natin. Pangatlo, pwedeng magtanim ng ibang mga halaman doon sa area na pwede ring kinoconsider din natin siya na pagpahinga ng lupa. Yung pang-apat, dito po sa mga areas na to na like for example mga one cropping lang sila at yung ginagawa nila ay tinitake advantage nila yung ratoon, no, yung sagibo, after 30 days po noon ay kailangan pa rin po siyang magpahinga. So ibig sabihin pag na-harvest sa 1.5 buwan yung ratoon mo, may additional 30 days ka na pagpapahinga talaga para ma-consider siya na rest period pa rin po yun. Okay. So, kumbaga marami pa rin pong kailangan i-consider, kailangan i-check para makita po kung alin dun sa 4 na na-mention po ninyo, yung swak na rest period na pwede po natin gawing strategy sa ating lupang sakahan. Ayun po, after all po, kung meron po mga iba pang further questions siguro yung ating mga Karadyo Agri at Kapalay, yan, pwede nyo pong ilapag yan sa ating comment section dahil tayo po ay sabayan na papakinggan din sa official Facebook page po ng Radyo Agri at ng DA PhilRai. So, speaking po ng ating Facebook page, ayan, bago po tayo mag-proceed sa ating next question na Kapalay Juvie ay may mga comments and shoutouts muna tayo na i-mention. Ayan, from Vilma Esguera. Ayan, sabi niya magandang tanghali po. Also, from Jocelyn Aguilar, good afternoon. Ayan, si Kapalay Minard. Ayan, watching from Maligaya Muñoz. Ayan, magandang araw sa iyo, Kapalay Minard. Nandito din po si Kapalay Lorenzo Alba Taguiam. Sabi niya, magandang hapon po. And also, from GSKP Maguindanao del Sur. Ayan, si Sir Mohi Eden Otto. Ayan. Sana po na-pronounce ko ng tama yung name. Magandang araw po at maraming salamat po sa pagtutok. Ayan, also, meron din po tayong kapalay mula sa Tacloban, si Bernadine Torrecampo Villarmino Sugano. Ayan, magandang hapon. Ayan, si Ma'am Vilma Esguera ay nanonood mula sa Santo Domingo, Nueva Ecija. And ito, from Tulunan, Cotabato. Ayan, magandang araw po sa ating kapalay na si Kapalay Wilfredo C. Tabion. Ayan. And from Kuya Tams Vlog, hello po ma'am. At mula po sa PhilRai Midsayap, nakatutok din po sa atin si Kapalay Raylene. Ayan, magandang araw. At sa lahat po ng mga PhilRai sa station sa buong Pilipinas, ayan, magandang araw po sa atin. So, kayo pa rin po ay nakatutok dito sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. At kasama natin para pag-usapan ng mga benepisyo ng nakatiwangwang na lupa at ang concept ng rest period sa ating mga lupang sakahan, si Ma'am Juvie Jane Aungon mula po sa PhilRai Central Station.
Ayan. So, para po sa aking next question, Kapalay Juvie. So, isa-isahin naman po natin yung mga detalye at benepisyo ng pagpapahinga ng lupa para po sa preparation o paghahanda sa susunod naman na taniman. Kung ganito po yung plano ng ating mga farmers, papaano naman po yung mga benefits ng pagpapahinga ng lupa o rest period po? Okay, so magandang tanong po ito, no? Kasi dito po natin talagang may encourage yung mga farmer natin kasi sa bawat teknolohiya or kultural na pamamaraan na i-share po natin, mahalaga na maibigay natin yung kahalagahan or yung magiging benepisyo. Ngayon po, nabanggit natin na malaki ang maitutulong ng pagpapahinga ng lupa doon po sa pamamahala ng peste. Unang-una po, kapag na-practice po natin itong pagpapahinga ng lupa, mababawasan na po natin yung populasyon ng mga pesting insekto at yung mga tinatawag nating disease inoculum or yung mga pinanggalingan po ng sakit natin. So kapag nagawa na natin yon, mababawasan din po natin yung lala or yung tindi, ang tinatawag natin nga ito sa English, yung severity at incidence nung mga peste na aatake sa susunod na cropping season. Pangatlo po, dahil nga nabawasan na natin yung mga naunang nabanggit natin kanina, maiiwasan po natin yung pagbaba ng ani dahil sa mga peste na to. At syempre, dahil nga nakakatulong ito sa pamamahala sa peste, malaking naitutulong, ang nangyayari po, mababawasan yung pag-e-spray natin. At alam natin na yung pag-e-spray ng mga pestisidyo ay may mga malaking, kumbaga, risk din po sa atin. Unang-una, napakamahal ng pestisidyo. Pangalawa, syempre sa pag-i-spray natin, namamatay yung mga kaibigang mga microorganisms or mga insekto natin sa bukid. Pangatlo, ito ay additional expenses po sa ating mga magsasaka. Pang-apat, syempre ito ay mayroong negative effects sa ating kalusugan kapag tayo ay nag-spray. At syempre sa ating kapaligiran. So yun po yung mga benepisyo at maitutulong po ng pagpapahinga natin ng lupa po natin. So ano siya, ma'am, kumbaga parang domino effect kapag na well-managed natin, kapag may proper rest period yung mga lupang sinasaka. So syempre minimal chances na merong pest infestation, na minimal chances din na magkaroon ng sakit yung mga susunod na pananim. So, minimal chances din na magpa-pesticide pa. So, ang dami pong benepisyo. Parang one action, pero ang dami po niyang benefits na actually hindi lang sa mga pananim, pero sa environment din po natin at sa mga mismo mga farmers po natin na nakikinig at nakatutok po sa atin ngayon. Ayun. Tama po. Napakalaking tulong. Lalo na po yung tungkol sa pesticide kasi nga po, hanggat maaari sana ito yung last option natin, na parang if all else fails, tsaka ka lang magko-consider ng pesticide, na hindi siya dapat yung first line of defense, kumbaga, pag may mga ganong pagkakataon po. Tama. Integrated pest management pa rin po tayo. Yes, totoo. At nauuna yung mga kultural na pamamaraan na ginagawa po natin bago yung mga paggamit ng pestisidyo. Yes. And yung rest period po yung isa sa kultural na pamamaraan at safe na pamamaraan para po maiwasan yung pest infestation. At syempre, magkaroon ng sakit yung ating mga itatanim or mga nakatanim sa mga susunod na panahon. Ayun. So, nabanggit nyo na po yung ilan sa mga benepisyo, ng yung sa pest management at maiwasan yung pest infestation. Ngayon naman po, paano po ba nangyayari na sa pamamagitan po ng rest period ay nakokontrol po yung mga peste? Kasi kumbaga we keep on saying that it's one of the benefits. Pero paano nga po ba siya nangyayari na through this lesser chances na magkaroon po ng peste or mas mamamanage po natin yung pagpasok ng peste? Okay, so yung hindi po kasi pagtatanim ng palay o yung pagpapahinga ng lupa natin nang hindi bababa doon sa 30 araw bago ang pagsisimula ng susunod na cropping, ay yun, nabanggit natin, nakakatulong siya sa peste. According po sa ating mga experts, sa mga crop protectionist natin, karamihan sa mga pesting insekto sa ating palayan ay meron po silang 30 days na inog ng buhay or yung life cycle na tinatawag na natin. Ngayon, sa loob ng 30 days na yun, kung hindi ka magtatanim doon, matutuyo yung mga, like for example, yung mga dayami, hindi mo pinatubigan hindi na manage. So, matutuyo siya. Ngayon, walang
ng pagkain yung mga pesting insekto natin at syempre wala silang matitirhan. Ngayon, mamamatay sila. Ngayon, kung halimbawa, sinagawa natin yung nabanggit natin kaninang shallow cultivation, ang nangyayari po kasi yung mga disease inoculum o yung halimbawa yung mga dayami na nagkaroon ng sakit, yung mga mga uod tulog, no? Yung mga egg mass, no? Ng ating mga insekto na at doon naiwan sa palayan, may ihalo po ito sa ating lupa. At kapag nahalo siya, syempre mamamatay. Or kung hindi man, may i-expose po siya sa init ng panahon o di kaya sa mga predators. So pagka ganun po yung nangyayari, nababawasan po yung kanilang populasyon. So malaki ang naitutulong niya. Sa susunod na cropping ay bawas po yung mga peste na yun. Ayun. So, yun yung ilan sa mga nangyayari kapag well-rested ang ating mga lupang sakahan in relation po sa pagkontrol ng mga peste. Eto ma'am, meron po tayong question from Kuya Tam's Vlog. I don't know if we can answer this, pero if the field was flooded, is there possibility raw po ba that the nutrients in the soil will also be washed out and gone? Okay, so flooded po, ibig sabihin umapaw siya or nagstay lang yung tubig. Ngayon po, yes po, nawawala yung mga nutrients natin doon sa lupa kasi may mga tinatawag tayong leaching, sumasama po sa ating, yung mga sustansya or nutrients natin, sumasama po yan siya sa tubig na pupunta sa groundwater natin, sa surface inflows, ganyan. Kaya nawawala po siya doon sa bukid. Kaya yung nire-recommenda natin lagi na kapag, like for example, ay umulan, sana ay nakasarado yung ating pilapil, lalong-lalo na kung ito po ay kakalagay lang natin ng mga pataba po doon sa ating bukid. Totoo. So, yun po. Ayun. At depende din po yung rate ng pagkawala nito kung anong klase yung lupa meron kayo. Kung galas or yung sandy, syempre mas mabilis mag-infiltrate yon. Mas mabilis din yung kanyang seepage na tinatawag po natin. So, kasama yung mga sustansya po doon sa lupa na. Yun, at depende sa klase ng lupa, yung severity din at dami ng mga sustansya at kung gaano kabilis po na nawawash out sa sa ating mga lupa. Ayan, na-mention na po yung tungkol sa nutrients. Pagdating naman po sa pagkatapos ng anihan, ano-ano po bang mga sustansya ng lupa yung nawawala at natural po ba itong bumabalik once po na ma-achieve yung rest period, yung at least 30 days po ng lupa? Okay, so dito din po sa PhilRice may pag-aaral na sinagawa yung Rice Integrated Crop Management. Ayon po sa pag-aaral na yon, sa kada 5 tonelada na naaani po natin na palay or grains, meron din po itong kasamang 5 tonelada rin ng dayami or yung tinatawag natin ng mga rice straws. So itong mga rice straws na to, sa 5 tonelada, mayroon po itong mga sustansya kagaya lamang po nung nitrogen. So ang nitrogen natin sa 5 tonelada na yun, nasa 25 to 40 kilograms po ito. Meron ding phosphorus, nasa 3 to 6 kilograms. Ang potassium natin, na yun yung mga major na mga elements na ginagamit po natin, nasa 60 to 85 kilograms naman po. Meron ding sulfur, carbon, silicon, at other mga trace minerals. Ngayon yung tanong kanina po, na ito ba ay bumabalik sa pamamagitan ng pagpapahinga ng lupa? Ito ay maibabalik, pero may mga karagdagang kailangang gawin po yung ating mga magsasaka. Ano yung mga gagawin? Ngayon po ay ito pong mga rice straws natin or yung mga dayami natin, kailangan po natin siyang ibalik doon sa lupa. Maigi ngayon kasi combine harvester na po yung ginagamit natin. Nakakalat na siya sa ating mga bukid. So, ang gagawin na lang ay ihahalo na lang po siya. So, sa paghahalo na yon, at least may decomposition na po na nangyayari doon sa ating bukid. So, kapag ka na-decompose yung mga dayami na yon, maibabalik po yon yung mga nutrients sa ating bukid. At syempre po, karagdagan, para ma-replenish din to, yung integrated nutrient management pa rin po na approach na yung magkakasamang organic at yung inorganic fertilizers ang kailangan natin gamitin. Kaya sa mga magsasaka po natin, wag po nating sunugin ang mga dayami. Ibalik po natin siya sa ating mga bukid nang sa ganun ay mapakinabangan po natin yung mga sustansya na naiiwan po sa mga dayami natin. Ayan, napakagandang reminder po yan sa ating mga minamahal at mga kapalay ng mga magsasaka. At syempre, bukod po dun talagang generally, bawal naman po talagang magsunog din, dahil meron po tayong batas dyan. So, magandang ma-remind po tayo. And yun, magandang bagay din po na nakita po natin gaano din kahalaga yung mga natural elements like yung dayami
para at least ay ma-replenish kahit pa paano yung mga nawalang sustansya kapag katapos na umani doon sa mga lupang sakahan na yun. So, kumbaga, kailangan may action pa din talaga na hindi lang natin siya hayaan na assist, Kapalay Yes, Juby. no. Kumbaga, just like sa ating mga tao, di ba, kapag gusto nating magpahinga, hindi tayo literally na nakahiga lang or what. Kasi may iba't ibang mga activities tayo. Inirelate Tama. ko talaga siya. Sa tao. Ayan. Yes po. So, for my next question po, idadire-diretso ko na to, Kapalay Juvie. Ayan. So, ano naman po yung mga dapat na iwasan na gawin? Kanina po na-mention yung mga dapat gawin. Ano naman yung mga dapat pong hindi gawin o mga hindi dapat gawin kapag po tayo po ay nagpapahinga ng lupa o nasa resting period po yung ating mga lupang sakahan? Okay, so actually napahapyawan na natin yung mga dapat iwasan. So nabanggit natin yung pagsusunog at may Yes. nabanggit din natin batas so yung sa RA 9003, yung solid waste ecological solid waste management, tsaka yung Clean Air Act. So Yes. bawal pong magsunog, wag niyo pong sunugin yung dayami habang nagpapahinga yung lupa ninyo. Yeah. Pangalawa, nabanggit din natin kanina na yung pagtatanim ng ibang halaman, no? Kasi tandaan po natin ay sa iba't ibang mga lugar may mga iba't ibang halaman silang tinatanim. So mayroon ding mga iba't ibang mga insekto na baka maging alternate host nila po yung sunod na halaman na inyong itatanim. So maging conscious po tayo doon sa pagsagawa po ng ganun. And at the same time, kung halimbawa nabanggit natin kanina na mag-incorporate ng mga dayami, kung hindi siya susunugin, yung iba po kasi ay medyo nag-ano siya yung nagmamadali, hindi pa nabubulok ganyan. So may mga pwede tayong gawin maliban sa pagbabad kasi syempre pag binabad mo yan may contribution din yan sa climate change, no? Yes. Yung production ng methane. So ang gagawin na lang po natin, mga ganun. May mga decomposers tayo na pwedeng gamitin doon sa area kung gusto nating mapabilis yung pagbubulok, no? At syempre, yung nabanggit natin kanina na kung gusto natin may additional na mga pagkain, yun sa pagtatanim ng ibang mga halaman. Yes. At kung may sakit at pinsala, yun nakaraang taniman, ay kailangan itong maararo. So yun po yung mga shallow cultivation. Yun. So yun yung ilan sa mga hindi po natin dapat gawin, lalo na po yung wag po tayo magsusunog ng dayami, Diyos ko po. Ayan. At yun nga po, I consider din yung kasunod na itatanim o yung planong itanim para po at least hindi po same na mga peste ang pumunta po doon sa ating mga lupang sinasaka. Ayan. So, bago po ako humingi ng final advice po o paalala pa po sa ating mga kapalay at karadyo agri, so meron lamang po tayo isang news mula po sa PhilRice dahil ang satellite-based rice monitoring system ng PhilRice ay naka-receive po ng isang parangal dahil kinilala nga po ang PhilRice para sa matagumpay po na pagde-develop ng PRISM o Philippine Rice Information System. At ito po ang kauna-unahang satellite-based rice monitoring system sa buong Timog Silangang Asya po ito, mga karadyo agri at mga kapalay. So ang PRISM po ay gumagamit ng satellite data, remote sensing at geographic information systems o GIS upang matukoy ang aktwal na lawak ng taniman ng palay, maging ang inaasahang ani, pinsala mula sa baha o tagtuyot at maging ang paglagana po ng mga peste at sakit. So dahil po dito sa PRISM ay may kakayahan na po ang rice sectors na mag-monitor ng palay, real time ito at mas mahusay din po makakapagplano ng production at makakapagbigay po ng karagdagan o akmang suporta, ayuda o proyekto sa tamang oras upang hindi bumaba ang ani ng palay na ayon sa Food and Agriculture Organization o FAO ay isang global model technology. Ayon po kay Dr. John C. De Leon, ang Executive Director ng PhilRice, ang tagumpay ng PRISM ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya kundi sa pagbibigay ng konkretong tulong sa mga magsasaka. Dagdag pa niya, ang PRISM ay tumutulong upang gawing mas matatag at mas produktibo ang mga magsasakang Pilipino para sa mas masaganang ani. Ang PRISM na ginawaran ng Global Technical Recognition Award ay nabuo katuwang ang International Rice Research Institute o IRI,
DA National Rice Program, DA Bureau of Agricultural Research, mga regional field office ng Department of Agriculture at mga local government units. So ito po ay ginawad ng Food and Agriculture Organization o FAO ng United Nations nito pong Oktubre sa 2025 World Food Forum sa Rome, Italy bilang paggunita po sa ika-80th anniversary ng FAO. Ayan. So congratulations po sa buong PhilRice para po dito sa Philippine Rice Information System o PRISM na isang global model technology. Ayan. So, balik po tayo sa ating kwentuhan at bilang pagtatapos po, Kapalay Juvie, ayan, engganyahin po natin ang ating mga kapalay at mga karadyo agri na magsagawa po ng rest period. Okay, ayun. So, kanina po napakinggan ninyo yung mga iba't ibang mga benepisyo nito sa ating pagpapalayan. So, wag po nating isipin na ang tuloy-tuloy na pagtatanim po natin ay kikita tayo, ano. So, isipin po natin ito ay magiging break-even. Malamang ngayon ay medyo okay pa yung ani natin. Sa mga susunod, pag na-develop na tong mga maraming sakit doon sa inyong lugar, mas mahihirapan po kayong i-manage or pamahalaan yung mga to. So, sa lahat po ng ating mga magsasaka, sana po ay gawin po natin itong pagpapahinga ng lupa sapagkat malaki nga po ang naitutulong nito na maiwasan na mabawasan yung ating ani dahil sa mga peste at syempre po makakatipid tayo sa ating mga gastos at syempre napapangalagaan pa po natin yung ating kalusugan at yung ating kapaligiran. At syempre po patuloy din yung mga magsasaka natin na makinig sa mga programang kagaya nito ng Radyo Agri at saka yung Palay Bida. At syempre yung wag niyo pong kaligtaan na kung mayroong mga pagsasanay sa inyong mga lugar, Palay Check Farmers Feed School ay umattend din po tayo nang sa ganun madagdagan pa po yung ating mga kaalaman sa pagsasaka ng palay. So yun lamang po. Maraming salamat. Ayan. Thank you po, Kapalay Juvie, sa mga naibigay po ninyong information at sa palagay ko po talagang nakapagbigay ito ng enlightenment din sa ating mga karadyo, agri at kapalay na napakahalaga po na paminsan-minsan ay hayaan po natin na nakatiwangwang yung ating mga lupang sakahan at ma-achieve po yung rest period na tinatawag. Ayan. So, para po sa ilan pang mga shoutouts, may mga pa-shoutout pa tayo from Kuya Tam's Vlog. Ayan, hello po ma'am, from Calapan City. Ayan, nandyan din po si Kapalay Riomar Edre Kapage. Good afternoon, sabi niya. And watching from Negros Occidental. Ayan, magandang araw. And from Kapalay Mark Anthony Baynosa Quiliastino. Ayan, watching from Pinagbuhatan Elementary School, Pasig. Ayan. So, from Kapalay Louis Saul, good noon po ma'am. Pa-shout out, watching from Sultan Kudarat. Ayan, magandang araw po. And also, from Kapalay Ani La Rosa, good morning po, watching from Pinamalayan Oriental, Mindoro. Ayan. So, maraming salamat sa ating mga karadyo, agri at kapalay na tumutok sa atin mula po sa iba't ibang lugar. Ayan, maraming salamat po. At bago po tayo magtapos, alam niyo ba mga kapalay at mga karadyo agri na may isang uri ng bigas na mayroong beta-carotene na nagiging vitamin A sa ating katawan kapag ito po ay kinakailangan. So ito po ang malusog rice na may ginantoang kulay. So ayon po sa pag-aaral, ang isang tasa ng malusog rice ay nakapagbibigay ng 30 to 50% ng daily estimated average requirement o EAR ng vitamin A para po sa mga bata, sa mga buntis at sa mga nagpapa-breastfeed or nagbe-breastfeed po natin ng mga mothers. Ayan, so para po sa iba pang mga katanungan or kung meron po kayong iba pang mga questions, lalo na po sa ating naging talakayan ngayon, pwede po kayo mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center sa number po na 0917-111-7423. Maaari nyo rin pong i-like at i-follow ang DA PhilRice Facebook page at syempre po ang Radyo Agri 90.1 FM Filmec Facebook page. Ayan po, para naman po sa iba pang mga topics po na gusto nyo rin pong may feature at mapag-usapan po sa Palay Bida sa Radyo Agri at sa iba pa po natin mga programs, pwede nyo rin po yan na i-text o itawag po sa number na 0962-119-7445. Ayan, so bago po tayo tuluyang magpaalam, Kapalay Juvie, ayan, munti ko na makalimutan, baka meron po kayong nais na batiin, i-shout out po na mga ka-Radyo Agri at Kapalay po natin, bago po tayo tuluyang magpaalam.
Ayun, so maraming salamat dun at shout out po doon sa mga nakikinig, lalong-lalo na po yung mga training participants namin dati dito na nakikinig at nakaantabay po, mga participants po ng Rice Specialist Training Course. Maraming salamat sa pagsagot ng survey at syempre sa ating mga magsasaka at iba pang mga trainers po na umattend ng training dito sa Phil Rice. Ayan. Magandang hapon po. Ayan, thank you po ulit Kapalay Jovian. Again, happy birthday po sa Phil Rice. Happy 40th birthday. And congratulations po muli sa naging recent accomplishment po ng Phil Rice, ang PRISM Technology. Ayan. So maaari rin po ninyong balikan at pakinggan ang Palay Bida sa Radyo Agri kada Sabado o Linggo sa ating 90.1 FM channel. So sa ngalan po ni Kapalay Minard Pagaduan at ng buong Philippine Rice Research Institute, ako po ang inyong Kapalay at Karadyo Agri Badeth mula po dito sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. At dito na po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM Philmec, kasaganaan para sa bayan.